So ano talaga yung problema kung bakit nagkaganon yung ating Batang Gilas? So ah, doon sa nakita kong lineup doon sa Batang Gilas sa FIBA Under 16 Asia Championship, medyo okay din naman yung mga players na yun. Kaso ang kulang lang talaga ay yung mga shooter at saka malalaking player, big man, no? Na kayang makipagbangga sa mga kalaban natin sa Asia. So yan siguro yung talagang kulang dyan sa Batang Gilas, big man, tsaka more shooters sana, no? So yun yung talagang kulang dyan. So yung mga meron nagsasabi dahil kinuha daw itong mga ito dahil kumpare daw at kaibigan daw ng hindi ko alam management ba o kay Coach LA ba. So wala tayong ebidensya dyan kung totoo ba na talagang kinukuha sila dahil kumpare daw, dahil ka-alumni, ganon. Mayroon silang pinapaboran na eskwelahan. So wala tayong ebidensya dyan. No? So sinasabi nila dahil sa politika. So no, parang ano na talaga yan, no? Problema na talaga yan sa basketball. Di talaga mawawala sa basketball yung politika. So may politika talaga dyan sa basketball. So ako naman sa totoo lang meron talagang politika dyan. At dapat sana dapat mawala na sana yan yung politika dyan, no? Iwasan na muna yung mga politics dyan, no? Sa basketball, yung mga personala na ano, no? Biases nila. So bakit may politika? Dahil una, kasi pag yung mga players na pinipili nila, karamihan nating against sa UAP, karamihan dyan sa UAP. Dahil una, kilala, dahil galing sila sa elite na school, tapos madali silang may scout, dahil sikat nga, galing sila sa sikat na eskwelahan. So, kadalasan yan yung talagang karamihan, no? Diyan talaga kinukuha yung mga players ng Batang Gilas sa UAAP. So nagtataka ako bakit hindi sila kumukuha, no, sa ibang mga probinsya, sa ibang liga. Halimbawa diyan sa NCAA, no. Maraming high school talents diyan sa NCAA. Where in fact, meron din mga players galing high school na naglalaro ngayon sa collegiate sa UAP. So bakit talaga yung mga maraming talent sa NCAA di nila kinukuha, no? Maraming magagaling na high school diyan, na galing probinsya, naglalaro sa NCAA schools. So bakit hindi sila kinukuha? Tapos meron din sa probinsya, marami din, no? Every year ginaganap yung palaro. Every year maraming madi-discover ng mga atleta doon. So bakit hindi nila masyado na i-scout yung mga players from palaro, no? Halimbawa, bakit hindi naglaro si Ugadan at saka si Moral, dahil overage na sila, no? At parang nasa 18 o 19 years old na sila ata, no? Pwede siguro sila maglaro sa under 18 ay under 19. Pero sa under 16 hindi na pwede kasi overage na sila. So sayang, no? Kung nandun sana sila Moral at saka si Ugadan, talagang makakatulong pa siguro dito sa problema ng Gilas Pilipinas sa Batang Gilas. So wala talaga no? So sayang. Marami sanang made-develop sa probinsya. Kaso naka-focus lagi tayo sa Manila, no? Sa UAP, lalo na sa UAP. Tapos PhilAms, so sa PhilAms medyo may limit din no? Kasi di lahat ng PhilAms available. Kasi may mga commitment din sila, nagpo-focus din sila sa kanilang education doon sa ibang bansa. So talagang mahirap talaga makakuha ng bihira ka lang makakuha ng PhilAm pag nasa Batang Gilas. Siguro sa mga professional, pwede pa, no? Pero talaga dito sa Batang Gilas, mahirap, no? So, yun sana makakuha sana tayo ng mga shooters doon tsaka mga big bands, no? Kapag sa mga PhilAm, Phil foreigners. So, sayang talaga. So, dyan talaga yung problema ng Gilas. So, di talaga mawawala yung politika. Sana mabawasan na yan, no? Yung mga politika sana ay,
pantay-pantay na, no? Walang lamangan, walang bias dahil eskwelahan mo yan, no? Dahil eskwelahan mo yan sa UAP, kunin na agad. So, wag naman ganun, no? Marami pang mga ano dyan, no? Na madi-discover sa probinsya, sa ibang liga, sa NCAA. At meron pa nga yung Junior MPBL. So, pwede sila mag-ano doon ng mga players, madi-discover, no? So, yun. Yun sana. Dapat sana, ano, pantay-pantay. At saka, siguro, mag-scouting sila. Tapos, kumuha sila ng ano, sa iba't ibang liga. Tapos, mag-try out sila hanggang sa mabuo natin yung 12-man na pambato natin sa mga international tournaments. At saka itong mga junior na ito, yung mga batang Gilas na ito, posible din na pwede yan maglaro in the future sa Gilas Pilipinas, yung senior team, no? So, yun. So, yan sana yung ano natin, no? Parang grassroots, no? Grassroots program. Magsimula ka sa high school, no? Sa high school. Tapos, hanggang sa mag-pro na sila, o pwede natin silang mahugot. So, yan sana dapat yung goal ng Gilas Pilipinas. Hindi dapat lamangan, no? So, dito kay Coach LA, siguro ang masasabi ko lang ituloy mo lang, no, yung pagiging ano mo. So, wag mo na lang patulan yung mga bashers na yan. Siguro kung may constructive, siguro pwede mo yan sagutin, no? Kasi alam ko lang bakit binabash nila si LA Tenorio. Siguro yung mga basher na yon ay hindi maka-move on. Dahil nga coach na ng Magnolia si LA Tenorio at meron pang mga fans ng Magnolia na hindi pa maka-move on sa totoo lang. Kasi si LA galing Ginebra yan eh. Yung Ginebra at saka SMB rival yan. Kaya tinatawag na Manila Clasico. Remember, mag-sister team yan. Pareha sila ng company. So, dapat sana yung ibang fans ng Magnolia mag-move on na, no? At tingnan nyo na lang, no? Itong si Coach LA, tingnan nyo na lang yung performance niya in the 50th season ng PBA. Kung maganda ba or hindi. Kung hindi, pwede nyo i-bash si LA Tenorio. So, yan yung masasabi ko dito sa mga nambabash dito kay LA Tenorio. So, yung mga nambabash, alam ko, yan yung hindi naka-move on, no? Dito sa, dahil coach na ngayon ng Magsi, LA. So, yan yung ating masasabi, yung reaction ko tungkol dito kay LA Tenorio at sa napaka-dismayado, nakakalungkot na performance ng Gilas Pilipinas sa FIBA Under-16 Asia Cup.